dito sa TV5. Sa Tondo, kilalang astig na mekaniko si Medrano. Pero ang pulis na si Pio Wangabuco di raw magpapatalo. Ang may bitbit ng tsapa at baril. Pinatunayan kung sino talaga ang maangas at siga. Sa barangay 122, Zone 9 sa Tondo, isang pulis ang kilalang astigin at di umano'y kinatatakutan ng marami. Pero bago matapos ang Marso, ni anino nito hindi na makita. Sa kahabaan ng Pacheco Street sa Tondo, Manila, 2 putok ng baril ang umagaw sa katahimikan ng gabi noong ika-27 ng Marso. Ang balang kinakawalan, sinalo ng nakatambay na 22 taong gulang na mekaniko na si Jun King Medrano. Ang mga nakakita napako sa kanilang kinaupuan at di na nakapagsalita. May nakita po akong sidecar na may kasamang babaeng pulis, bilang bumabaeng pulis na nakaano kagad sa bar. Tapos yung tisa ko sige, sabi niya po nung sa pulis, hindi tayo talo. Ngayon may pulis tumalo. Hindi ka nagpapatok pagkatulog sa akin. Tawag po siya, Minara niya po siya, tapos sabi ko ni kaya may JR. Nakatingin po siya sa amin lahat, tapos nagtakbo ako. Sa unang tama, nakatakbo pa raw ang biktima. Pero hinabol ito ng hitman at tuloy ang itinumba. Napadapa na, wala na. Pinapakan siya sa likod. Hinawakan sa ulo. Sabi pinatukan sa baka. At ang kanilang itinuturong walang awang bumaril kay King ay si Pio Wangustico Gabuco alias JR na nakadistino sa Pandacan Police Station. Ang maagang pagkawala ni King hindi matanggap ng kanyang mga kaanak. Alam ko masakit sa kalooban ko yung nangyari sa akin. Dahil ibang pinag-iingatan mo siya, inaalagaan mo siya, pinilit mo. Kahit high school man lang, pinag-aaral siya. Tapos pagdating ng ganyan nangyayari pala. Hindi ba, masakit yun. Isip ko agad gumante pero gusto ko maging legal eh. Gusto ko sumuko siya, sampahan ng kaso, panagutan niya. Napakasakit po. Pero ang higit na tumatangi sa pagkasawi ni King ay ang naiwang kasintahang si Rona na 4 na buwang buntis. Kasi sinasabi ko, okay lang, kaya ko yan. Pero naisip ko na mahirap talaga. Kasi natin na lang ako kasi kahit gano'n nangyari, naalaala pa rin siya ngayon sa akin. Hindi lang doon iisip ko. May kapalit din siya. Hindi anak namin. Kaya naman halos isumpa ni Rona ang pulis na kumitil sa buhay ng ama ng kanyang magiging anak. May anak ka, mami, magiging anak ni sana galing sa iyo. Hindi mo alam kung paano masaktan. Nabasa kasi pulis ka kaya ganyan ka. Nagsimula ang alitan di umano ng dalawa dahil sa di pagkakaunawaan sa paradahan. Nakaupo raw si King sa kanyang motor malapit sa talyer na pinagtatrabahuan. Tinabihan raw siya ng isa pang motor at alanganing pumarada. Nakatayo ako sa harap ng bahay ko. Si King nasa motor. Sa motor niya, may kausap sa cellphone. Yung JR naman, yung pulis, nandoon sa tapat ng bahay nung mekaniko. Pinagagawa niya kasalukuyan yung motor niya. Ngayon, dumating bigla yung isang kapatid niya, yung bata. At pinarada niya dyan sa tabi ng motor ni King. Pahara-hara di umano ang motor ng utol ng pulis na si Pio Wangabuco kaya sinita ito ni King. Ang sabi ngayon ni King, Brad, huwag mo dyan iparada, ipasok mo ng kaunti, baka masagi ng mga nagdadaan. Pero imbis na ayusin ang parada, nagmatigas pa raw ito at nagsumbong pa sa kuyang parak. Si King medyo may kaharutan yan. Yung dalawang katulong ni Eddie, kinukunan niya ng camera. O, ngiti-ngitian niya. Sabi gano'n. May nasamaan nung ano yun, yung pulis. Ang akala niya siya kinukunan ng picture. Ang ginawa niya, dali-dali siyang lumapit dito. Paglapit niya, hinablot niya yung cellphone ni King. Agad rumisponde ang utol na parak. Di naman nagpatalo ang mekanikong si King.
lumapit ako. Sabi ko, teka muna ako, bakit ba? Sa lahat ng ayoko, yung pinukunan mo ako ng picture. Ba't kita kumukunan? Sabi ni King. Pulis ako, papatayin kita. Palibasa, nakikinig mo na sa akin yung bata. Sige na nga ako, umuwi ka na, umalis ka na. Umalis. Huminto ang sabong pero ang astiging pulis nag-iwan daw ng mabigat na banta. Nung mangyari yun, sabi ko sa kanya, Brad, kung ano man nagawa sa'yo ni King, pagpasensyahan mo na, sabi ko. Ano mo ba yan? Sumagot yung mekaniko. Ano niya yun? Apo niya yun. Sabi niya, o sige, basta yung apo mo palalabasin dito, papatayin ko yan. 3 buwang nagpalalig si King. Sa pag-aakalang tahimik na ang lahat, dumalaw ito sa mga kaanak. Wala sa isip niya yung gumante. Eh kung gaganti din sana, maingat may dala yun, di ba? Hindi niya alam na siya, pinagbabantaan na siya. Marami na ako pagsasabi, talaga iniikutan siya. Ayon sa autopsy report, 2 tama ng baril ang tinamo ng biktima at ang tama sa batok na tumagos sa baba ni King ang sanhi ng agarang pagkamatay nito. Pwede niya namang arestuhin eh. Kung talaga may kasalanan. Bakit kailangan daanin yun sa ganun? Ang sama ng tao, hindi dapat ganun. Pulis siya eh. Unang-una pulis siya. Pero ang ginawa niya, tiniluya niya. Sa likod, saka sa batok. Tapos umalis na siya. Sinubukan namin puntahan ang tahanan ni Pio Juan Gabuco pero nakapadlak ang tahanan nito ng aming dakdan. Sa di kalayuan, namataan namin ang kapatid ng nagtatagong pulis. Gumawa ng kapatid niya. Ano po yung sa tingin niyo magagawa ko ng kapatid niya? Meron bang dahil ito pinagsasamaan ng loob itong si King saka si ng kapatid niya? Base po na sa pagkakalam niyo, ayun nga po, sinasabi niyo po. Agad naman namin pinuntahan ang ina ni Pio Juan Gabuco. Di naman mapigilan ni Aling Erlinda ang emosyon hinggil sa kinasasangkutang krimen ng kanyang anak. Anak yan. Paano ko mapinag-aaral ko anak ko? Parang kapatid. Wala ka na lang yan. Wala ka na lang sila. Parang ako wala. Tanggol ko lang sinuri ko. Ngayon po, alam niyo po kung nasan yung anak niyo. Hindi ko nga po alam. Aminado ang ina na nagmarka ang naging alitan nila King sa kanyang anak. Ang alam ko talaga, galit na galit siya sa kanya yung anak ko. Ang nangyari nun, parang nasapawan siya ganun. Sa patuloy naming pagtutok, napag-alaman namin na 4 na taon na sa kanyang serbisyo bilang pulis si Pio Juan Gabuco. Pero sa kanilang barangay, siga-sigaan daw at kilalang trigger happy ang Bagito Police. May nakakarating sa barangay na ma-complain na pag nakakain si Pio1, Mystico, Gabungko, nagagawa niya magpaputok ng baril. Siguro dahil sa nakainom yung tao. Bagamat maraming reklamo laban sa pulis na abusado, takot naman ang mga naagrabyado nito na magsampa ng formal na kaso laban dito. Maging sa Pandakan Police Station, hindi rin nag-report ang pulis na si Pio Juan Gabuco simula noong ika-24 na Marso. Kaya naman nagbaba na ang hepe niya ng absent without leave o notice of AWOL laban sa pulis. Sa hindi malamang dahilan, nag-absent siya noong March 23. Tinext siya ng kanyang supervisor, ni Kapitan Ramon Nazario. Sabi niya, meron daw lang siyang inaasikaso. So yun nga, may nangyari ng insidente na na-report dito sa amin. Ang 27 ng March, may na-aksidente nga siya. So simula noon, kinontak namin siya. Ay na sumagot doon sa mga tawag ng kanyang supervisor. Naharap naman sa kasong murder si Pio Juan Gabuco na maaaring habang buhay na pagkakulong ang magiging parusa kapag napatunayan sa korte. Sa ngayon, may continuous ang follow-up. Exerted yung efforts ng Manila Police District, ang District Police Intelligence Operating Unit para mga-gather ng info kung saan yung ng latest whereabouts. Maliban sa kasong kriminal, nagsampa na rin ang kasong administratibo ang pamilya ng biktimang si King sa National Police Commission o NAPOLCOM.
At under Napolco Memorandum Circular 2007-001, kung sakaling mapatunay nagkasala siya, pwede siyang maparusahan na dismissal from the service. Hinatid na sa huling hantungan ang labi ni King. Kasabay nito ang pag-asa ng buong pamilya na iiral pa rin ang katarungan, di lamang para kay King, kundi para na rin sa iba pang nananahimik nitong biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na nagtatago sa mata si Pier 1 Rustico Gabuco. Sa sino mang makakita o nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, agad ipagbigay alam sa aming tanggapan. Mag-text o tumawag sa mga numerong Tutok Action Line 0919-998-8865. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko dahil misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.